Hi, this is Chris, your Ops Officer here at NutriHydro. Ngayon pong araw na to, andito tayo sa Gerona, Tarlac. Ating binisita ang isang farm na nagngangalang Percy and Cash Lettuce Farm. Nakakatuwa po itong storya ng farm na ito. Ito po ay pag-aari ng mag-asawang Roberto at Loretta Gallio. Pangalan pa lang. Pangmalakasan na. So, kumusta po kayo, Mr. Robert Gallio? Sir, Kumusta po kayo? welcome po dito sa farm namin. Donya, kumusta po ang Donya ng Tarlac? Okay, sir. Tara po, bisitahin po natin. Gusto ko lamang sa may ilang katanungan lang naman ako. Basically, paano nyo po ba naisip na i-build itong, saan po nagsimula ang inyong inspiration? Paano nyo po naisip mag-build ng farm na ito? Actually, sir, nag-start kami mag-isip na mag-build ng farm dahil nung pandemic, hirap po tayo sa supply ng food. Yeah. Feed security natin, hirap nun. Yeah. So ngayon, sabi ko, bakit hindi tayo mag-lettuce farm? Which is, madalas ko pinapanood nun sa mga video. Sa YouTube. YouTube. Opo, kausuhan po noon no? Yun ang libangan ng mga tao nun. Yeah, kasi po noon, tanda ko yan, nag-boom din po yung plantita. Kayo po ba, madam? Hindi po ba kayo nagplantita? Nagplantito, plantita, Ganun din, sir. Ay, ganun din po. Yes, sir. Sa Mga iba-iba, sir. I see. Kung ano yung uso, yun din tinatanim. Kaya nakikita kayo, yung parang malalaking dahon. Yes, sir. Tapos yung pala sa probinsya, laing. Very common lang. Snake plants. I see. Okay, so yan po talagang panahon na yan. Ang tao po dahil nasa bahay, talagang ang dami po nagtalim. At kasama na po dyan yung ang letsugas. Ito yung isa sa naisip namin na kung saan, bukod dun sa libangan, may pagkikitaan. Okay. Actually, that was my next question when you built this farm. Entrepreneurial po ba yung point of view ninyo or more on hobby at hilig? Combination yan, sir. Combination po pala. Hobby mo na, pagkakitaan mo na rin. Yes, sir. Opo. Actually, bago namin binili tong greenhouse, Opo. ay merong malaking kumpanya dito ng mga malls na plano nila magtayo ng mall dito sa Gerona. Ito po, dapat mall to. Hindi po. Ang malapit lang dyan. Okay. Ngayon, pinabakura namin dahil ang purpose namin noon, siyempre kung nandyan yung mall, maraming empleyado. So, plano namin noon, magpatayo ng apartments. I see. So nung huli, nalaman na namin na hindi natuloy yung mall na yon. So, andito na yung structure natin. Gumastos na tayo ng malaki sa pabakod, patambak. Opo. So, why not? Ibig sabihin, binakuran niyo po to. Yes, sir. Naunang bakod do, sir. Yes, sir. Mahal din. Baka bakod pa lang nito, milyon na. Yes, sir. Mahigit. Mahigit, sir. At hindi biro-biro yung talagang simento, may... May beam pa yan, sir. Tsaka hindi lang hundreds of trucks, dump trucks ang tinambak namin dito. Tinambakan niyo pa po ito. Yes, sir. Mababaw po ito nung araw. Dati, sir, from the highway, dito dumadaan yung tubig. Yung mga hand tractor. So, pupunta sila dyan sa likuran, sa farm nila. Ano pong meron sa likod? Palayan yan, sir. Tapos may maliit na sapa din sa likod. I see. Napakaganda po ng inyong mga tanim. Okay. So, doon po pala nagsimula inspiration ninyo. Opo. Nung pare-parehas tayong nakakulong sa ating mga kanya-kanyang bahay, buti hindi kayo na lockdown sa barko. Sa barko, sir, hindi na kasi nakauwi na ako nung during lockdown time. So, inabot ako ng 10 days na lang or almost a year na ako na nakabakasyon. So, anong gagawin ko? Kaya itong naumpisahan ko na. Yeah. So, bago ako bumalik sa barko, at least na set up na namin ito. Nakapag-harvest na kami ng siguro magpapangalawang cycle na bago ako bumalik sa barko. I see. So, very interesting. Okay, may nadampot pa ako dito. Ito ay pang-abot ng lettuce kapag nasa may gitna. This is very ingenious. Alam mo naman yung height natin, Filipino height. Kaya kung pagka malayo, kailangan natin extension. Ang nakakatuwa po nito, it shows your engineering mind. Yeah? In-apply lang natin, sir. Sayang naman yung apat nating
PRC license. As in, Ibabalik ko na lang po dito Okay. Wow. Wow. Ang kakapal nitong dahon ng lettuce na to Yeah, so it was the lockdowns that actually inspired the two of you na makapag-isip po magpatubo ng letsugas. At yung business opportunity that time na hindi natuloy. at isa pa sir, nanawagan nun ng gobyerno eh. Kaya isa kami sa mga actions noon na food security. Yeah. Ito yung naisip namin. So at least, bukod dun sa kikita tayo, kung ganun ang mangyayari, kung ipagkaloob sa atin, at same time, nakatulong tayo sa gobyerno, sa kapwa natin. Therapeutic na siya. Pagkakakitaan mo pa, Healthy living, sir. nakakatulong ka pa, healthy living. All in the same house Magsisenior na kami, senior na nun si Mrs. Ako magsisenior na nun. Kaya sabi ko, why not start the healthy living? Oh yeah, I absolutely agree with you. So you were inspired by the problems that time and also to help and provide for others. Pero alam niyo po, sa aking mga kakakilalang naghahanap buhay or nagnenegosyo, ang palaging kwentuhan po niyan At nais kong itanong sa inyo po, ano po yung mga pinagdaanan yung pagsubok wag na po yung sa pagtatanim muna, yung nung binibuild niyo po muna ito. Marami sir. Unang-una, ang supply nun ng materyales, hirap kumuha. Tsaka, napakataas ng materials nun. Nadagdagan pa nung siguro, alam nyo naman, nagyera nun sa Russia. Lahat nun apektado. Yeah. Gasolina, raw materials, same time ito, mga construction materials. Ay, during that time, napakamahal ng semento tsaka itong mga bakal. Pero during that time, available naman. Available naman sir. Mataas lang. Mataas lang. So yung pong unang pagsubok na dumating sa inyo. Siguro na budgetan niyo yan, tapos nagulat kayo. Lalo na tatandaan ko po nung pagyera sa Ukraine. Kahit po kami sa fertilizer, nagkaubusan po ng stock. Tapos, kakasimula pa lang ng gera, ang taas na bigla. Yeah, so sa fertilizer po nagkaubusan ng raw materials from overseas. So it's good to know na manage niyo po pala, no? So nagtaas na medyo nawindang kayo nawala kayo sa budget. Nakaplano na na ganito kalaki yung itatayo. Tuloy na yung laban. Ano pa magagawa natin? Naumpisa na natin, kailangan tapusin natin. Saka mayaman naman kayo. Sa kwento lang yun, sir. Kwentong marino na yung mga mayayaman tayo, mahihirap tayo. Okay, so yun po yung unang problema pinagdaanan nyo nung nagbi-build. Hindi naman kayo nagka-problema po sa tao. Sa tao, yun nga, dahil kung minsan may mga checkpoint dyan, minsan di sila makapasok dito. Kung halimbawa, inaabot na yung working permit nila ng due, tapos di nila ma-process dahil nagtatrabaho rito, may stop muna. Nagkaroon po kayo ng stoppage ng work? Meron naman, sir. Pero Ilang days lang, sir. ginawa na namin solusyon. Eliminate na namin. Inunahan na namin. Bago magpaso yung permit nila, absent muna kayo dito. Kukuha muna kayo ng i-renew nyo yung permit nyo. Para kasi sa kabilang bayan sila, hindi pwede mag-travel noon from town to town na without permit, travel permit noon. Alam niyo po yung mga nasalubong yung problema nung nagbi-build pa lang po kayo is actually very typical to business po yan, ano? Yung source ng mga saan mo bibilihin yung mga materyales mo. Yan po isang problema, hindi lamang po kundi hindi lang po lamang yun sa pandemya, kundi nangyayari po yan sa kahit na anong panahon. At mabutit na nagawa niyo po ng solusyon. Napamahal nga lang, pero nagawa niyo din po ng solusyon. At lalong-lalo na po, napaka-typical po niyan, may pandemya man o wala, yung problema sa availability nung tao. Isa rin pong napapansin ko rin po, nakakwento sa akin ng mga kaibigan ko po nagnenegosyo, ay para bagang iba na yung workforce po ngayon. Kasi madali na ngayon kumuha. Ang mga kumpanya ay open na yung kanilang isipan sa work from home setup. Medyo choosy na po ang workforce ngayon. And that brings me to the next question po. Dahil po medyo mahirap mag-hire, madali-dali pa Pero to have them stay, ano pong inyong sikreto diyan? At 4 po yung tao niyo, di ba? 5 actually. 5 po. 5. Sa ngayon kasi 3 yung sa maintenance. 2 yung dito na naka-stay sa farm. Kasi bukod dito sa lettuce, meron tayong fish pond. Yung fish pond mo, yeah. Okay.
So, kailangan natin manpower. Okay, ano po sikreto nyo para napapastay nyo sila? Ginawa namin, dinagdagan namin yan. Para mag-stay sila. Libre merienda. Noon nga, pinapakain pa namin eh. Para lang mag-stay. Okay, Oo. Kung minsan, uuwi sila, problema, hindi sila makaka-uwi dahil naharang dyan. O sige, balik kayo dito. Total, may kubo-kubo naman tayo dyan kung gusto nyo mag-stay. Yeah. Marami naman tayong bigas dyan, di ulam na lang problema nyo. Eh ngayon po, paano nyo sila napapastay ngayong usong-uso na yung mga work from home na yan? Ay, siyempre, kung anong rate na yun. Okay, patas-patas. Makikisama, libre merienda. Eh, kung minsan, kung medyo nakaka-overtime sila, dinadagdagan na lang namin pa konsuelo. I see. So you pay appropriately and you pay appropriately po. Kung ano yung para sa kanila. Manila rate. Ganun po. Okay. Aba, swerte nila. Yeah, so well, I have to be honest with you. Napakalinis po ng farm ninyo. Napakaayos. At makikita mo talagang ang humahawak po ng inyong grow system. Sorry, napatungan ko na po ay napakahusay ng pag-aalaga po. Napakahusay. I have to commend you for doing such a great job. Paano niyo po sila tininayin? Actually, sir, ganito na yung standard namin. Pero alam mo naman kung minsan, dahil sa maraming trabaho, bukod dito sa lettuce, dun sa fish pond, kinakapos tayo ng manpower. Okay. So ngayon, nung bumisita ako doon sa kay Mr. Algoso sa Alfreyas, nabanggit ko sa kanya yung tungkol doon sa naging problema nitong farm. Marami siyang binago dito na tinuro sa amin kung paano namin maayos tong farm. I'm glad to know because mabuti ko rin pong kaibigan si Don Fernando Algoso ng Alfreya. Marami po siya talagang na-develop na technique sa pagtatanim. In fact, to be honest with you, I'm very impressed sa cultivation po ninyo dito. Si Don Fernando Algoso ang nag-assist sa inyo. Yes, sir. Okay. Kaya malaki pasalamat namin dahil nung time na nag-visit kami doon at binanggit ko yung problema, sabi niya, sige, pagka may time ako, bibisitahin ko kayo. Ibig niyo sabihin, bago naging ganito ito, bago naging ganito kayabong at kagaganda itong mga tanim na to, galing po kayo sa problema? Okay. Lahat ng problema siguro ng mga farms dito, experience namin dito lahat yun. Okay, ano po ba nangyari dito bago naging ganito? Unang dating nila dito. Yung ganito katulad din nito ngayon, wala masyadong hangin na kita nyo naman yung mga dahon hindi gumagalaw. Ito ang naging problema rin namin dito. So ngayon nag-suggest siya. Although suggestion lang naman sa kanya, nasa sa amin yung actions. Yeah. Lahat ng mga ginagawa niya doon sa Alfreyas na naranasan din niya, in-apply din namin dito. I see. Hindi ko ba masasabing 100%, pero mostly, ay mga sinasabi niya tinuro dito sa amin talagang ginagawa na namin. Ang practice doon ng Alfreyas, ginagawa na namin dito. I see. So, algae, naging problema nyo. Algae, ventilation, cooling. Cooling. Ano pa pong mga naging Flies, white flies. napeste rin po kayo? Okay. Tama-tama po dahil Disyembre na ngayon, galing tayo nung mataas yung humidity, July, August po, ano? So, galing din po kayo sa pagkapeste. Ganyan. Okay. Yung mga tip burn na yan, madalas namin nararanasan. Kasi nung nag-umpisa kami rito, tinry namin magtanim ng more than 20 varieties of lettuce. Oh. Nag-experiment talaga kami. Opo, opo. Siyempre, para makilala din ng tao or siyempre, kay Mr. Jill lang naman kami natututo ng mga ganito or sa YouTube. So, pinag-aralan namin din kung anong magandang varieties na iiwan namin. Kasi yung iba, maganda yung growth, hindi naman kilala ng mga tao dito. I see. Yung marketing, yun ang naging problema namin. Okay. So, ang problema nyo, algae. Fungus. Fungus. Nagka-fungus din po kayo. Okay, okay. Lahat nga ng problema ng mga farms na naranasan nila, siguro naranasan din namin dito. Kasi po itong fungus, marami na po kaming na-interview na mga nakasalamuhang growers that we work with. Problema po talaga yung fungus. I think, if you remember, if you watch our videos po, we've done an episode on fungus. Ang problema, ang maganda po kasi sa fungus, una-una maganda siya. Ang maganda sa kanya, ang lakas niya mag-produce ng oxygen. Ang bilis din niyang dumami, pero ang bilis niya ring mamatay. Tapos, pag namatay na po siya, nagkakaroon ng decomposition sa tubig,
all that decay leads to a host of all the bacteria you can possibly think of pag may decay. Patong-patong na po yung problema. Siguro malamang po yun yung pinagdaanan niyo po. Talaga sir. Nagka-fungus-fungus na. Dati sir, sabihin ko na sa inyo, yung bagong setup na yan, germination namin yan dyan dati. Yun mo, yung cups dyan, dikit-dikit. Kaya ito, sa ngayon, ito lang mga nasa 8,400 to. Yung existing maliban dyan. Nagtanim kami rito noon, full capacity yan. Mga 13 to 15,000. Kasi meron pa kami, bukod dyan, nag-craft pa kami. Ang dami styro dyan sa side. Okay. Dahil sa quality ng produce namin, tsaka yung fungus, lahat na lang ng problema nagkaroon, kailangan kami ng rabbits. Kasi hindi naman na namin ma-dispose yung produce. Yeah, saan nyo tatapon din? Yeah. Rabbit, pinamimigay namin dyan sa mga kapitbahay. Lumala po yung sakit ng mga... Bagsak presyo na kami kasi dito isa pa problema dito dati, yung market price. Kung pumunta ka sa palengke, bintahan ka ng 140 or 170. Pag binili sa iyo, half yun. So ngayon kung hindi ka lalaban, saan mo di-dispose yung market mo? Kasi wala naman kami problema noon, problema namin noon yung market pa dahil nag-alok-alok kami dyan sa mga fast food dito. Okay. Siyempre, ang natikman nila, tapos iba naman ng varieties ang gusto, which is not healthy dito sa lowland. I see. Doon sa mga highland tumutubo yun. So, walang nangyari. Okay. Mabalikan ko lang po yung algae. Yung algae, ang problema po kasi sa algae, yun nga po, mabilis siya mabuhay, mabilis siya maglabas ng oxygen, kaso ang bilis niyo po niya mamatay. Pag namatay po siya, nagkakaroon po ng decomposition and decay. At ayon po sa pagsasaliksik namin, pag research, ang problema po where there is decomposition and decaying matter, magnet po siya sa fungus. Because yun naman po talaga yung function ng fungus. It's pag merong dead matter, pupunta yung fungus to help in decomposition. So yung algae po yun, pag nagsisimatay na yon, magnet po talaga siya sa fungus. It's a natural part of the ecosystem. Yeah, but nonetheless, so sakit pinagdaanan niyo na po lahat. Yeah, pinagdaanan niyo na po lahat. Matanong ko lamang po, unang-una po, paano niyo po na-solve itong malamig dito? Malamig dito. Paano niyo po na-solve yung lamig dito? Yung init dito? Sa humidity dito, sobrang taas. Yeah. Alam mo, isa itong Tarlac sa medyo isa sa mga pinakamainit na lugar dito sa lowland. Mainit na to. Mainit na to, Mainit na to. So, paano niyo po siya na-solve? Ito, tinuruan kami. Una, dati dito nakapaikot yan dyan. Ang solusyon namin noon, yung shading net. Okay. Diyan dati nakapaikot yan dyan, shading net. Tapos dito noon, sa taas. Buo po ba yan Buo. nakashade? Buo. Hindi po ba sila nagtataasan yung mga tanim ninyo? Medyo, yung iba. Okay. Kasi pagka, halimbawa, alas 10 na, o dati alas 11, kung medyo magandang panahon, dun nakaladlad na kagad yung net namin. Wala po kayong shade net ngayon. Wala na. Wala na, inalis namin. Nandun So, sa paano niyo bodega. po sinolve? Kay Mr. Algoso, yung tinuro sa amin. Sabi niya, sir, suggest ko sa inyo, sabi niya, alisin nyo na yan. Oo. Tapos dyan sa taas, tingnan nyo sa side. Pansinin nyo. Yeah. Ito dati, yan ang solusyon namin. Nagbutas-butas kami dyan. Yeah. Kung hindi nyo napapansin dito sa ilalim, maraming butas yan dyan. To let the air flow freely. Ang problema namin noon, dyan sa kabilang side, dahil nag-aalaga sila ng mga itik dyan, Okay. or kalampati, hindi na namin pinakailaman yung kabilang side. I see. Which is, kung dumungaw tayo dyan ngayon, at medyo malamig dyan kung galing na sa likod. Ang problema dito, summertime, na nakaharvest na yung palay. Siyempre, tuyo, walang tubig, summer. Wala rin tumutubong palay dyan. Mainit mula doon sa labas. So ngayon, naisip namin, nag-try kami nitong misting dati. Yes. Ayun, yung sa blue na yan na pipe. Yes. Dati misting. Bakit? Wala na po ba kayong misting ngayon? Meron sir. Meron. Actually, double na yung... Upgraded? May fogging na kami, nag-upgrade na kami. May misting pa rin sa taas. May nilagay na kami sa taas. In preparation yan sir for the summertime. Oh. So, babasahin nyo na po yung greenhouse from the outside with Outside misting. and inside. Fogging dito sa inside.
Sa taas, meron na kami misting. Hindi na po siya misting eh, no? Fogging na po siya. There's a really fine mist inside the greenhouse that immediately brings down the temperature within inside the greenhouse a couple of degrees. I think easily anywhere from 2 to 4 degrees siguro yan. Ang layo eh. Ano pong average? Mga 3 to 5 siguro. 3 to 5 even. Okay. Depende din sa outside temperature. So pagkainitan, pagkatirikan ng araw, Basta malamig din yung source ng tubig, malamig din siya. okay. At least, hindi na siya ganun. Siguro mga 2 degrees. Pagdating ng summer, in-expect namin yun. In the worst. Pero ready ka na. Ready na. Ready ka na. Meron na tayo doon sa taas. Yeah, that's really good to know. So, to manage the heat and humidity here, butas yung mga inopen up nyo. Open up namin yung mga pader. Okay. Tapos, yung fans na yan dati, dito yan. Ayun, kung nakikita nyo. Ayun, nilagay na namin di sa wall. Naka-wall mount na sila. Yeah. Dati po nasa taas yan? Dito, sir. Andiyan yan dati. Okay. So, halos naka-level na dito. Head level ng tao. So, yung walls, we prepared the walls, inayos nyo yung fan, hindi na misting, fogging na. You're even prepared for summer na mabasa yung labas ng greenhouse. Yung labas ng greenhouse, pero sa loob fog system. And partida, nasa Tarlac kayo, parang Gapampanga dito po, di ba? Parang ganun kainit po, di ba? Yeah. Pero- Napakataas ang humidity. Akala mo nasa Baguio ka. Yeah? It's really nice. Okay. Yung mga sakit po, paano nyo po nasolusyonan? Ano pong mga changes ang ginawa ninyo? Improvements? Unang-una, sir, linis muna. Linis. Maintenance natin, daily, every 5 days, weekly. Gamit na natin ngayon yung solution ni NutriHydro. Okay. Hindi kami nagpa-plug Hindi kami nagpa-plug. I think hydrogen peroxide po. Opo, isa yun. Isa sa naging... Isa po yun. Okay. Ano pa pong ibang ginagawa niyong pamamaraan ng paglilinis dito? Dati, gumagamit kami ng sodium hydroxide. Pero hindi namin naano sa tangke. Dito lang. Kasi yung algae nun makapal. Sa channels, tsaka sa floors. Sa mga cups. Nung na-discover namin yung hydrogen peroxide, iniba na namin yung system. Yung sodium hypochlorite, doon na lang sa mga floors or Sodium hypochlorite, parang chlorine yung... parang chlorine. Pang disinfect lang dyan sa maintenance na lang sa sahig. I see. Kasi kung minsan di natin maiwasan yung mga bisita tayo, hindi naman natin alam kung saan sila galing. Totoo po. Galing sila doon sa mga farms. So, linis po. Mukha parang sa pagkakasabi niyo, parang matinding linisan niyo kasi nabanggit niyo pati yung channel. Kulang pa nga, sir. Kulang pa yung kwento niyo. Ongoing pa rin. Kasi actually yan ang standard ni Mrs. sa bahay, tsaka sa barko, ganun din kami. Ang kalinisan yan ang isa sa priorities namin. So, dinala niyo na po yung kalinisan ng barko at bahay dito. Dati po, hindi po ganun. Medyo relax po. Medyo relax. Kasi kapag dito ako, siyempre, nami-maintain. Paano kung minsan wala naman kami, si Mrs. hindi rin naman niya matukan dito na gusto. If there's anything, ang key takeaway po sa inyong sinabi is yung linis. Linis, totoong linis. Totoong linis. Hindi lang basta-basta linis. Araw-araw po yan kayo naglilinis? Araw-araw, sir. Which explains bakit ang puti nga lahat, ano? Tsaka pagka harvest, sir, or before transfer, after na harvest, linis. Pero meron kami dito parts ngayon, hindi nyo makikita na dahil nag-apura kami na papapalitan yung kinuha kahapon. Nagtanim kami dyan na hindi pa siya masyado na linis, pero hindi naman ganun nakatulad noong dumi. Tolerable lang siya. Pero after few days, dubawasan na to at medyo maluwag na yung tao, tuloy-tuloy na yun. So, linis, talagang seryosong linisan. Bago sumikat yung araw, nandito na yung tao namin. After nung check nung nutrient solution natin, daily yun. Pina-spray na namin yung hydrogen peroxide. Oh. Saka sa wall, gagawin na namin yun weekly or
Depende hangga't mawala lahat yung mga ano dito. Mga unwanted natin na mga bacterias or mga peste, pathogens. Yeah. Kaya po napakasela ng hydroponics sa fungus. Ang problema po kasi sa mga pathogens like bacteria and yung mga waterborne fungus or waterborne pathogens, pag nalagay po siya sa aquatic environment sa tubig, kung mga microorganism po siya, ang bilis niya dumami. Hindi po katulad pag sa lupa, halimbawa may fungus yung lupa, natutuyo, nahanginan, mamamatay sila, tapos pag nabasa na naman, dadami na naman sila. Merong ecological balance, pero pag nasa tubig sila, iba po ang usapan. Ang bilis nila dumami. Tapos po, pag mas mainit pa, mas lalo silang madaling mag-divide and dumami. Opo. So, linis. Nutrients, hindi ko na po tatanungin. O dapat ko po ba itanong kung ano pong ginagamit ninyo? Doon po sa seminar natin, tsaka sa videos nyo, doon sa page nyo. Opo. Nababanggit na po ninyo yun. Tsaka, Yung ginagamit. So obviously, dahil nandito kami, salamat po sa paggamit ng NutriHydro, yun na lamang po. Yeah. So maraming salamat din sir sa pagsuporta nyo sa Persin. Ay, syempre po, pag ganito, I mean, we have huge respect to what you have achieved here along with Don Fernando Algoso. I think you guys did a really great job. Sa tubig po, kumusta po ang inyong management ng tubig? Yeah. Unang-una sir, nung tinest ito, dalawang kasing source namin dito. Dalawang deep well namin, yung isa, 2 tubo lang yun. Yung isa, 4 na tubo. Ang lalim. Ngayon, nung pag-test, kung saan pa yung medyo mababaw, 2 tubo, medyo mababa yung ppm nun. Ang problema namin dito is pH. Mataas pong pH na raw water dito sa amin. I see. Abot po siya ng mga 7.2 ang pH. So, yun ay isa sa Challenge. costly. Ibig sabihin, dagdag dun sa maintenance namin. So yung natipid nyo sa tubig dahil deep well na napunta naman sa pH control. Ang dami po kasing natural buffering characteristics po ng tubig po, so it's rich in minerals. So mahirap po ba siyang pababain yung pH? Dahil sa ating pH down, ginagamit, kaya naman. So minanage nyo po agad yung pH. Tapos natatandaan ko po, kwento nyo po kasi, na-share nyo po dati, parang tama po ba nilakihan ninyo o dinamihan nyo Yung nutrient tank namin, dati is only 2 cubic. 2,000 liters. Opo, 2,000 liters. Ngayon ay naging 10,000 na. Ang laki ah. Plus, may cover na siya. I see. May insulation na siya. Tapos po yung 10,000 liters po na yon, nagkaroon po siya ng positive effect Isa yun din yun, sir. Number 1. nung nagdagdag po kayo ng tubig. Isa yun, sir. Kasi noong araw, ang root rot dito, isa pa ng problema yun. Nung unang pumunta si Mr. Algoso rito, nung inangat niya ito, napansin niya yung mga ugat, maiksi. Kasi napuputol na kaagad, kumbaga sa hindi na normal yung temperature na dumadaloy. Kahit flow ng flow yung tubig mo, palit ng palit, pagdating doon sa tangke, mainit na, binabalik na kaagad ng pump dito dahil maliit. Siyempre, yun ang tinuro nung kinuha namin na consultant Okay, so ilang heads po ito ngayon? Yung main grow system niyo? 8,400. So ito pong lahat na ito sa main grow system, 8,400. So nung nagdagdag po kayo, parang napag-uusapan po natin nung makailang araw, ang analysis niyo po yata along with Don Fernando Algoso is by increasing the water volume and all that water action, pasas may ginawa pa kayong parang spray doon and something, nakatulong po siya sa... Malaki po yun. Yung cooling effect nung design na yun na Yes. parang sprinkler din doon sa loob ng nutrient tank. Okay. Also helps in oxygen. Tama po ba? Tama po ba? Kasi malakas... Hindi lang cooling, oxygen pa. Nagdagdag siya ng oxygen. Okay. So yan po ang kinagandahan pag nagdagdag ng tubig. Marami kayong pondong oxygen. Pag marami yung action niya, marami. Dissolved oxygen, nandun na kaagad. Galing. Ibig sabihin, bago niya ibalik dito sa tangke, lumamig na yung tubig, nagdadagdagan pa yung oxidation niya. Very nice.
Sir, napansin ko na meron kayo nung sa sahig, yung dati bang nilalagay sa styro cups, tapos yung styro cups nilalagay sa sahig, tapos yun yung nursery area ba kung tawagin. So doon naglalagay ng seedlings. Parang inabandon nyo na po ano, yung ganong sistema. So saan po kayo nagsiseedlings ngayon? Ginagawa namin doon sa mga styro tray. Pupunla muna kami, maglagay kami ng coco pit doon. Tapos magsisidling na kami doon. After nun, direkta na namin nilalagay dito. At nagsiseedling tray po muna kayo. Ay, hindi na. Kasi nung ang sa seedling tray namin, dahil bagong practice kami, parang maraming hindi masyado progressive yung growth niya dahil Hindi pa po gamay. hindi pa gamay yung pagta-transplant. So, pag nagsiseedling po kayo, direct seeding po kayo. Oo, para hindi na ma-disturb yung ugat. Sa styro cup, may coco pit. Tapos ito pong styro niya, saan niyo po nilalagay? Nililipat na po namin dito or Dito na po sa grow channels, diretso na. at saka ganito para ma-minimize namin yung space, ma-maximize. Ito, napapansin niyo sir, may mga iba-iba pa. Dito namin na sila pinapatubo In between, in between. nung malalaki po. So, meron ka ng cover para hindi tubuan ng algae. Nagamit mo pa na-maximize mo pa yung space. Ang galing ha. Siyempre pag harvest at least may naka-ready ka ng pag sunod-sunod lang. O ngayon, Ito po natutunan ko po to be honest with you, natutunan ko po to sa ating kaibigan kay Don Fernando Algoso. na-maximize na dito. Actually, itong same system sa aming indoor grow system, ginagawa rin po namin na. Yeah. Tapos ang ganda tingnan, pag magpapangabot na po, pag tanggal mo nung malalaki na, almost malaki na yung mga So, ganun po pala kayo. So, wala po kayong isang space. So, dun parang mga seedlings dun po sa dulo, no? Panay. Pwede rin sir. Ganon, halimbawa, medyo yung growth area namin nasagad na, ibig sabihin, nabenta na, lipat na naman namin yung nandyan. Tapos doon na naman magsisidling ulit kami. Or either, para hindi na ma-disturb yung growth nila doon, tatanim na kami dito pag after ng cleaning. So, basta't yung nursery, ay yung maliliit yung mga seedling, mga bagong punla, wala na siya sa sahig. Okay. Hindi po ba pag nasa sahig, hindi po ba sakitin? Hindi po pa madali makakuha ng sakit pag gano'n? Parang ganun sir. Feeling ko, ako po pakaramdam ko pero wala pong basihan, kundi parang feeling ko kasi pag naglalakad, pag may naglalakad dun sa may gilid, nadidisturb po yung mga dumi-dumi sa sahig, baka nagliliparan. But then again, this makes a lot more sense na dito na rin po gawin yung pagsisidling. Tsaka doon, siyempre, trabaho. Lalo kung doon ka, siyempre, nakaupo ka. Diba? Yeah. Ay, guys, katulad dito. Ilagay mo lang dun sa styro. Nandun yung mga cups. Lagay ka. Butas, tapos punlaan mo na ng seeds. O, tabunan mo. Ilagay mo na rito. Ang galing. Distribute mo na kagad. Ang galing. So, napag-usapan. Pwede naman dun. Kahit dun sa tray, mas kailang, sabi nila, ewan ko, mainit. Meron naman nang sabi na hindi maganda. Yan po ba yung seedling tray yung sinasabi ninyo? Oh, yung ano na yan, sir. Styro. Sa styro box. Tuna box. I see. Tuna box. Okay. So, napag-usapan na po natin kung paano nyo na-solve yung ventilation, yung problema nyo sa tubig na siyang nagiging sanhi din ng mga sakit-sakit, na pag-usapan na rin po natin yung seedlings, paano nyo minamanage. And I would say that's very ingenious. Ang galing po. Patunguhan naman po natin itong obvious na to. Katulad nito mga naglalakihang, naggagandahang lettuce na to. Dati may problema po kayo, ikanin nyo. Ang hirap mabenta kasi yung quality hindi kaaya-aya. Ano pong diferensya ngayon, magaganda na, tsaka nung may problema po kayo sa quality? Unang-una, sir, syempre, ang lettuce natin, kailangan nila pala ng lights. Okay. Diba? Kung sa iba doon na medyo malilim o nasa loob ka na, nasa indoor ka, gumagamit ka ng grow lights. So isa yun. So, tinanggal nyo na nga pala dito. Naisip na namin kasi ang obserbasyon namin noon, dahil kung alas 10 na, alas 11, mainit na dito sa loob, yun ang naging solusyon namin, which is wrong pala yun. Paano nila maluluto ng ang photosynthesis ng halaman dahil covered na siya or limited na yung lights intensity. So, lights, airflow, water quality,
a good sense of cultivation protocol. Pestilence, paano nga po pala yung pestilence? Paano nyo na-solve yung peste-peste? Yun, nung gumamit tayo ng Subamo hydrogen peroxide, Itong dalawa po ang yun ang pangontra nyo. Thrips, whiteflies. kasama na sir. Basta lahat na nandito sa loob. Kasi hindi lang po tayo nag-a-apply. Daily po yung application namin dito eh. So, ibig sabihin nyo po ito, nilalagyan nyo rin po ito ng hydrogen peroxide? Binubugahan nyo po? Bali weekly pero hindi namin pa sinusunod doon yung sa No, I mean ito po. Binubugahan nyo po ba ito? Ay, hindi. Ini-spray? Hindi po. Ito po, Subamo. Tapos hydrogen peroxide, panlinis Dito. po. Okay. So, crop protection nyo po, Subamo. Yeah, yun nga po yung tinatanong ko sa inyo, dati, pag nagtitinda kayo, nahihirapan kayo, sabi niyo, ika nga dahil sa quality. May pagbabago po ba? Ngayon pong maganda na yung lettuce nyo po. Ano pong epekto nito sa customer? Napapabili po ba sila o tinatawaran kayo? Ano po? yun na nga sabi nga nila. Ay, ang gaganda na. Oo, kasi dati although nakakaroon din kami ng mga ganito pero hindi Hindi as is na parang uniform pare-parehas sila. yung uniform. Exactly, that's the exact word. Ano po? Uniform po siya. At bilog po lahat. Madali na po ba siya ibenta ngayon? Nabenta ko na sana yon. Sabi Kaya nga Sir lang. Algoso eh. Kukunin Sabi ni niya, sir. yung lettuce mo, yun ang magsasalita doon sa Oo. customer mo. Yeah. Hindi na kailangan ng sales talking. Yeah, actually, to be honest with you, kinuhaan nga po namin to kanina. Pinangat din po nung kasama natin yung lettuce para makita yung kinuha ng close-up, dinapit sa buka. Meron po akong mga kaibigan na kailangan pong bumili dahil nagsiset up po sila sa hotel. So I'm sure ito po sa hotel, hindi sila mapapahiya at ang napakaganda talaga. Any parting words po before we say goodbye to the viewers out there? Anything to share? Thank you po sa pag-visit nyo dito sa amin sa suporta. Yes, thank you. It's our pleasure po. Napakasarap dito sa greenhouse nyo. And to Mr. Algoso. Mr. Algoso, yan ang naging mentor namin totoo. Kasi, nung araw, yung kung babanggitin ko ba dito. hindi ko babanggitin yung pangalan. Pero, nakaranas kami kasi noon na gumastos kami ng malaki. Which is hindi naman nagbunga. Hindi naging successful yung growth. Ngayon, nung humingi na kami ng advice doon, parang ilang beses lang siya sumagot. Nung huli, yung mga big problems na naranasan namin dito, hindi na niya sinasagot. I see. Baka na busy lang po, pero I'm really glad that you met our good friend Don Fernando. He's a really good friend. Hindi ka niya pababayaan. Ganon din po kami sa NutriHydro. I just would like you to know na pag may kailangan po kayo, if there's something you would like to solve, mapahirap, mapaginhawa, magkakasama po tayo. At lalong-lalo na po, pag meron po kayong pagsusubok sa inyong tubig, nutrients, kung ano man po, I just would like you to know na kung magkasama po tayo sa ginhawa, kailangan lalo na sa hirap po. Wala pong iwanan. Yeah? Yeah. I'm very, very, very happy for your success. At sa sobrang success ninyo, pabenta na rin ang lettuce nyo. Magte-trader na ako. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, kung meron po kayong katanungan, magpadala po kayo ng message sa ating Facebook page, NutriHydro. Kung meron po kayong mga pagsusubok o mga success na gusto niyo i-share sa grupo, maaari po kayo mag-member sa Hydroponics, the next generation of growers. Kung meron po kayong parating na message sa pamamagitan ng email, ipadala nyo lamang po sa ask@nutrihydro.com. At huwag nyo pong kalimutan, bumisita at mag-join sa ating website sa nutrihydro.com. Pag nag-member po kayo doon, marami kayong matututunan, marami po kami sinishare ng mga information patungo ng pagtatanim at agrikultura. Maraming salamat po. Kasama po natin si Mr. Roberto Gallos, isa po siyang Chief Engineer, napakatalinong tao sa pagbabarko. Yeah, ikaw po isang marino. Yeah. At kasama po natin, the reason behind the success of this farm ay si Madam Loretta Gallo. Sorry, Doña po pala. Doña Loretta Gallo. Kung gusto niyo po akong ampunin, hindi pa po uli. 51 years old po ko. Yun nga lang. Yeah. Okay, and that's all for today, folks. I'm Chris, the Ops Officer here at NutriHydro, and we will see you on the next episode. Bye!